No, plaster pa yun. Oh. Bangkay ng sundalo sa Pagadian City na 4 na dekada nang nakalibing na diskubring hindi na agnas. Nasyak tuloy ko, ma'am. Nabuog yun, ma'am. Buo pang ulo, kamay, lahat buo. Nagtaka kami, bakit hindi siya naagnas? Dahil di umano sa anting-anting. Kasi yung mga taong may mga agima, tagal na maagnas. Yun ang nakita ko, yung maliit na para Bible, Latin ang nakasulat. 39 years old na ko, saka pa na ako siya na nakitaan nga. Inguna na iya itsura. Bangkay ng isang sundalo sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur, hindi na agnas makalipas ang 4 na dekada dahil di umano sa isang anting-anting. 39 anyos na si Vicky, pero hindi pa raw niya nasisilayan sa personal ang kanyang tatay Bobby. Ipinagbubuntis pa lang daw kasi siya ng kanyang nanay Victoria nung pinatay ito. Kaya ang itsura ng kanyang ama, binubuo na lang niya sa mga kwento at lumang litrato. Sa akong nadunggan, isa akong papa, 5'6" ang height, taas siya, pati puno, kulot ang buhok, taas siya ang ilong, gwapo po siya kay. Sige na ko giampo sa Ginoo nga, makikita unta ko sa akong papa. At tila dininig daw ng langit ang kanyang panalangin dahil si Vicky sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ang kanyang ama. Hindi siya nito minulto ha, pero nakakapanindig balahibo pa rin. Nung hinukay kasi kamakailan ang labi ng ama ni Vicky na inilibing noon pang 1985 o 4 na dekada nang nakalilipas, nagulat sila sa kanilang nadiskubre. No, plaster pa yun. Oh. Nasyak tuloy ko, ma'am. Nabuog yun, ma'am. Tanaw na ko to yung naong niya. Buo pa yun. Yung napay ang buhok, napatoy yung sapatos. Nagtaka kami, bakit hindi siya naagnas? Yung mama ko nga, 5 taon, naagnas na. No, plaster pa yun. Oh. Ang hinihinalang dahilan ng ilan kung bakit nangyari ito. Dahil daw sa anting-anting ni Bobby. Parang mo yung may agimat ba, matagal na maagnas. Si Bobby, dating sundalo, pero taong 1985, habang pabalik sa kanyang trabaho sa Zamboanga del Sur, si Bobby pinatay. Pauwi na siya. Kumara, pagkatapos bumaba siya. Dahil ningon siya, ay magkadlok kay kailan ako ni. Amo na to. Naulila ni Bobby ang 4 niyang mga anak at ang misis niyang si Victoria, na ipinagbubuntis pa lang noon ang bunso nilang si Vicky. Ang mga labi ni Bobby nakahimlay sa sementeryong ito. Pero nitong March 27, nagdesisyon sina Vicky na hukayin ang puntod ng ama para doon na rin ilagak ang mga labi ng kanilang inang si Victoria na namatay nito lang March 26 dahil sa lung cancer. Kinalit man guto yung kamatayo na kalitan lang mi ato din. So wala mi naka-ready og mga lubnganan niya. So nag-inquire mi yan ng bahin sa akong papa nga gilubong. So giingnan man gud mi sa akong auntie nga pwede ra daw ilubong dito. Isa sa mga naghukay ang manugang ni Bobby na si Joel. And then, nagpalit ni og karton o silupin. Kaya mo siya hipuson dito. Kaya gadahom ko na kalansay na iyang 40 years. Pero nung binuksan na raw nila ang kabaong ni Bobby, nanlamig sila sa pakot. No, plaster pa yun. Oh. Nasyak tuloy ko, ma'am. Nabuog yun, ma'am. Nabagay panit, oh. Ang mga labi kasi ni Bobby na inilibing nila, suot ang uniforme nito, hindi pa rin naagnas. Tanaw na ko to yung naong niya. Napay ang buhok, sapatos, napatoy yung sapatos. Braso niya na puti-puti sa portahan na sa lungon. Bangkay walang baho. Pero mayroon tubig, pero hindi naman baho. Nahadlok, ma'am, oy. Kaya first time ko nakakita inatugon, ma'am. Di yun ako ma-feel na saon ako pagkuhan ani na buo pa man niya. Dili po na ako pwede ibutang ko sa bag na buo. Amo na lang po gikuan siya na gipicturan lang. Si Vicky na nooy abala sa pag-aasikaso ng mga papeles ng ina. Nagulat sa ipinadalang litrato at video ng kanyang tiyuhin. Siya ko nga nakita na ko sa picture. No, plaster pa yun. Oh. Buo pa man. Pasalamat kay ko sa Ginoo kay buo-buo pa gyud siya hantod gikan sa ulo hantod sa tiil hantod 39 years old na ko saka pa na ako siya na nakitaan nga inguna na iya itsura. Ang
Ang balita tungkol sa hindi naagnas na labi ni Bobby, laman ngayon ng mga usap-usapan sa kanilang bayan. Parang mo yung may agimat ba, matagal daw maagnas. Pero ang mga naulila ni Bobby may hinala. Doon ako na siya gikuptan, nga na anting-anting. Noong nabubuhay pa raw kasi si Bobby, lagi raw itong may daladalang anting-anting. Napamana sa kanya ng kanyang tiyuhin, proteksyon dahil delikado ang trabaho niya bilang sundalo. Doon ay nagsulti sa ako, nga gihinatag na to sa among uyuan sa una. Ang tinutukoy na agimat, isang libreta na naglalaman ng mga orasyon. Yun ang nakita ko, yung maliit na para Bible, kulay-pula, Latin ang nakasulat. Yung libreta, parang prayer book. Yung anting-anting mula pa yan sa pre-Hispanic Philippines. Nung dumating yung mga Kastila, ginamit ang anting-anting katuwang ng Katolisismo. Mga sinaunang Pilipino, nag-practice na niyan. In-adopt natin ang Christianity alongside with pre-Hispanic beliefs. Magdala sa sayang anting-anting, dili gid siya maigo. Pero kung totoong may bisa ang libreta, bakit si Bobby na may hawak nito noon sinawim palad? Sa butas ng ilong, wala mong lapos. No, plastar pag yun. Oh, At anting-anting din ba ang salarin kung bakit ang bangkay ng dating sundalo sa Pagadian magpahanggang ngayon hindi pa rin naagnas? bakit pa nito? Aasintahin na natin ang mga kasagutan sa aming pagbabalik. No, plastar pag yun. Oh, Dating sundalo sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur, kahit 4 na dekada ng patay, nang kamakailan lang hinukay ang labi nito. no, plastar pag yun. Oh, Hindi pa rin ito naagnas? bakit pa nito? Nagtaka kami, bakit hindi siya naagnas? Yung mama ko nga, 5 taon, naagnas na. Paniniwala ng ilan. Dahil di umano ito sa gamit noon ni Bobby na agimat o anting-anting, isang libreta na naglalaman ng mga orasyon. Yun ang nakita ko, yung maliit na para Bible, kulay-pula, Latin ang nakasulat. Magdala sa sayang anting-anting, dili gid siya maigo. Pero sa pananambang kay Bobby taong 1985, siya'y namatay. Ang bala raw kasi tumama na sa ilong ng sundalo. Ang bala gani nga mosulod sa ilong sa bangag sa lawas sa tao kay wa may kalutsan, walay kagawsan, asa man padulong ang bala. Mo nagmamatay gid siya. Parang mo na yung kahinaan ng anting-anting. Pero nasaan lang sinasabing agimat ni Bobby? Ipinamigay pala ito ni Bobby sa asawa ni Lourdes bago siya namatay. Noong panahon yon, gabi na siya mag-drive ng motor. Maraming mga masamang tao nagkalat sa palibot kasi proteksyon daw yun. Walang gumalaw sa kanya dahil lang yun sa orasyon. Si Esmeraldo na siyang pinagpasahan ni Bobby, namatay sa cancer taong 2015. Bago raw ito yumao, inihabili naman niya ito sa isa sa kanyang mga kapatid. Sinunog ni Victoria Insong yung mga libreta. Wala na natira. Kasi si Victoria kasi hindi siya maniwala ng ganyan. Since birth God, Christian nami. Wala bang God sa amuan ng mga tinuan nga anting-anting. buo pa man. Pero bakit nga ba ang labi ni Bobby hindi pa rin naaagnas kahit 4 na dekada na siyang patay? Hindi lahat ng katawan ay mape-preserve ng 40 years. Yung strength o yung tapang ng pagtimpla ng formalin solution is a factor para mas tumagal yung proseso ng preservation. Hindi naman kasi ito namatay due to a septic or yung infectious process. Maganda yung pangangatawan nito, masikip yung damit na suot nito yung time na nilibing siya. Hindi na exposed cold and moist environment. Ito yung mga nag-contribute kaya hindi tuluyang naagnas yung katawan. Maraming mga tao ang nag-aakala na ang mga anting-anting ay nakapagpapalalim ng kanilang pananampalataya. Ang paniniwala po sa mga anting-anting ay isang bagay na hindi po iminumungkahi ng simbahan. Dili jud siguro gyud na sa anting-anting oy. Kanang naara gyud siguro i-purpose ang Ginoo nga nung wala pa gyud na-decompose ang iyang lawas. Tindo gahulat sila sa ako ang mama. Bilang respeto sa yumaong ama, hindi na nila ginalaw ang mga labi nito. Sa halip, ipinatong na lang nila rito ang kabaong ng misis nitong si Victoria. Sige lang kay at least nakita na ko nga naa siya dira. Kauban po sila sa akong mama nga nag-usa di sila.
Nalipay na po mi nga silang duwa magkita ra sila puhon. Lumisan man ang ating mga mahal sa buhay, ang kanilang mga alaala, hindi kukupas at maaagnas. Ilang dekada man No, plaster pa yun. Oh, ang lumipas. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.